Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong legality ang pag-oath taking ni Digong dahil sa nandoon nga siya sa The Hague sa facility ng ICC at hindi pwedeng makalabas. Kaya pwedeng ma-technical ito, pwedeng hindi siya makapag-oath within 6 months at mapunta kay Baste ang Vice Mayor ang kanyang pagiging mayor. So hindi na bali kasi anak naman ni Digong si Baste, di ba? So dito atin malaman ang mga legalities nito. Meron tayong dalawang attorney dito, eksperto sa batas, na mag-explain kung paano pwedeng mag-take oath si Digong or paano na pwedeng hindi rin. At meron tayong dalawang eksperto dito. Unahin natin si Attorney Tony Labina. Ito'y video courtesy sa atin ng Teleradio Serbisyo at mamaya ay si Attorney Bueno naman ang ating pakinggan ang kanyang mga insights tungkol sa kaso ni Digong kung paano makapag-take oath na nandun siya sa The Hague. Alright, at narito si Tony Labina, atin panuorin courtesy ng Teleradio Serbisyo. Can he take his oath? Kayo bilang isang constitutionalist, may problema doon, di ba? Oo. Opo. Siguro para malinaw, no, tatlo ang step na kailangan gawin. Una, proclamation. Okay. Hindi siya kailangan nandito para sa proclamation, pwedeng gawin yon. Okay. Ako nga, baka na-proclaim na. Definitely this weekend, maproproclaim na yan. Okay. Wala namang question na nanalo siya. Pangalawa, kailangan siya mag-oath taking. Okay. Dalawang kondisyon yan. Sa tingin ko, kailangan mag-oath taking siya before a Filipino official. Kahit barangay captain, so kailangan authorized official. So kailangan sila magdala ng barangay captain doon o ng kahit vice president, pwede rin. Na ano. So ito mahalaga, kailangan sa tingin ko sa interpretation in Filipino soil. Diba? Hindi ka pwedeng mag-oath taking sa banyagang bansa. Yun na nga, foreign country. Okay. Sa banyaga. So yan ang problema. Ibig sabihin, kailangan pumayag una yung Philippine government. Pwede sa Philippine Embassy, sa Philippine Embassy is sa The Hague, is on that Filipino soil. Napakagaling ng ating ambassador doon, si Ed Malaya, very professional, no? Ayan, so pwede pala sa embassy natin sa Netherlands, sa The Hague. So hindi na pwede nang hindi pupunta pala dito si Digong para oath taking sa kanyang pagiging mayor, kundi doon na lang sa Philippine Embassy sa The Hague mismo. Ang problema nga ay kung papayagan ba siya ng gobyerno natin, kasi ang gobyerno natin ang unang mag-request niyan sa The Hague, sa ICC, na kung pwedeng hiramin at mag-oath taking. Yan ang problema kasi hindi sila kaibigan. Hindi na sila kaibigan ngayon ni PBBM ng administrasyon at sila BP Sara, di ba? Inanalo na nga sila eh. Kung naalala niyo yung bigas na 20 pesos per kilo, 2 araw lang ang pag-release eh. Pinatigil ng Kumilik dahil sa eleksyon daw. Ano naman ang doon ng eleksyon? Yung bigas ay para naman yun sa taong bayan, di ba? Hindi naman yun mga armas na kailangang iban sa eleksyon. Kaya yun ang isang doon medyo walang epekto ang bigas na 20 pesos. Wala siyang epekto sa mga DDS. Kasi 2 araw lang na nakabili ang mga tao ng bigas. At hindi nga umabot pa sa nasa Visayas pa yun. Hindi pa umabot ng Mindanao at Luzon. At pinatigil na nitong Kumilik. Kaya itong Kumilik ay meron talagang meron siyang puso doon sa DDS. Kasi pinatigil niya yung bigas. Bakit di pa patigil yung bigas? Yun lang naman ang nakikita ko sa Kumilik. Na merong galaw ang Kumilik, merong move na hindi epekto yung pagbaba at pagbarato ng bigas na 20 pesos ay hindi na enjoy ng mga tao kasi pinatigil nga ng Kumilik. Ngayon dito naman sa The Hague, paano mag-request diyan si PBBM, kalaban nga sila eh. Yung bigas nga pinigilan nga ng Kumilik eh. So diyan kahit na mag-request si Sara as Vice President, kailangan pa rin ng signature ni PBBM, di ba? Kaya hindi pipirma diyan si PBBM.
sobra na talaga yan. Sobra na pang-abuso. At kahit pipirma pa si PBBM, pangalawang problema ay ang ICC kung papayag. Di ba? Okay, balik tayo dito sa ekspertong Attorney Tony Lavinia. Mamaya ay matungayan din natin si Attorney Bueno. Magaling din ang kanyang pahayag. Okay, so eto, balik tayo. So kung sasabihin ni President Marcos, payagan mo yan, pwede siya pumayag, di ba? Okay. Kasi utos yan, yung ganyan desisyon, all the way to President Marcos yan. Okay. Pero kailangan din pumayag yung ICC. Yun ang problema. Oo, Papayagan lumabas at magpunta sa... Yun ang critical, yung ICC. Walang president, they have not done that, di ba? Oo. They have not done that. So, at yan ang malaking kailangan harapin ni ano. And then pangatlo, importante ito, kahit naka-oath taking ka, kailangan mag-assume office. Yung pa. Sa first day mo of office, pipirma ka na, I'm now assuming the office. Okay. Diba? Oo. Ikaw na pipirma lahat ng dokumento, ikaw na mag-decide, lahat budget at lahat. Hindi talaga niya magagawa yan hanggang nasa dahil siya. So, ang mangyayari dyan, magkaroon ng acting mayor. Yung kanyang anak, si Paste. So, ang vice... Okay. Okay, so ibig sabihin, in the meantime, na kunyari hindi siya makapag-assume, dahil nga nandun siya, nakakulong siya, pwede ba si Baste? Pero siguro, sabi nila kasi ng COMELEC, they will leave it to the DILG kung sino, para at least hindi naman, in fairness ba, dun sa mga constituents sa Davao? Oo. Yeah, of course. Kasi kailangan 6 months, ano na siya, may limit din. Oo, hanggang November 15 Tingin ko, November 15, he has to take his oath. Yun na until, pag hindi niya na-take ng oath, si Basta na talaga yung magiging mayor. Okay. And then the first councilor, number 1 councilor, becomes the vice mayor. Ito na yung mangyayari dito. Akala natin na talo si Digong dahil nakulong siya, pero hindi. Kasi pinosisyon niya na, alam niya na makulong siya eh. Pinosisyon niya na ginawang kandidato pagka Vice President si Baste, and then yung kanyang apo si Rodrigo din yun, ay first councilor. Ngayon, kahit na kulong si Digong at kahit na ma-invalid yung kanyang pagkapanalo, ay automatic naman na ang Vice Mayor ay anak niya. Ganun pa rin, di ba? Duterte pa rin. At yung first councilor ngayon ay si Rigo, na apo ni Digong, ay automatic din na magiging Vice President. Make that Vice Mayor sa Davao. Kaya walang talo. Panalo si Digong dito na move. Maganda ang pagkaposisyon niya ng kanyang mga tao, ng kanyang mga anak at apo. Kaya walang nawala sa kanila eh. Kasi kahit na manalo yan si Digong, hindi na yan pwedeng pupunta pa ng opisina. Kasi nga natutumba na eh. Sobrang tanda na, 81 years old na. Mag-wheelchair na yan. Pinapakita lang na nakatayo siya, inalalayan. Pero kung siya lang mag-isa, nag-wheelchair na yan. Kaya hindi na siya talaga pwedeng mag-duty dahil sobrang tanda na. Ang ginamit lang nila, of course, pangalan ni Digong para siguradong landslide ang boto. Kasi kung si Baste lang ang kakandidato pagka mayor, tatalunin siya ni Nograles. Kaya si Digong, kahit na matanda na, ay siya yung nag-file ng candidacy pagka mayor para siguradong panalo siya kasi marami siyang loyalista. Si Baste hindi na ganun eh. Kung si Baste ang kumandidato, siguradong talo siya ni Nograles. Kaya ito, maganda ang posisyon. Si Digong yung parang pain, pero yung upo ay kanyang anak at apo. Dalawa yung nakaupo kaagad sa kanyang pwesto. Kaya ito, atin pakinggan ang pangalawang opinion ng isang magaling na attorney. Attorney Bueno. Narito ang kanyang pahayag, mga insights tungkol sa kaso ni Digong. Kung ito ba yung maka-take oath o hindi, atin pakinggan. Hindi pwedeng hindi niya kayang mag-take ng oath of office sa The Hague because the possibility is very remote for the ICC to allow Duterte to move out of the detention cell, go to the Philippine Embassy, or go back to the Philippines, secure, or grant a temporary release para makapag-oath. Tama. Kailangan pa kasi yan ng temporary release. Hindi yun basta-basta na katulad sa atin na, pwede kang lumabas, bili ka muna doon ng suka. Preso kabalyero ang tawag. Hindi. Walang ganun sa dahig. Kailangan talaga meron siyang
yung temporary release. At kung meron na yan, ay pwede na siyang makapunta sa Dahig, di ba? O doon sa Philippine Embassy sa Dahig. At doon, maghintay sa kanya kahit barangay captain daw, basta opisyal ng gobyerno, kahit mayor o congressman o senador, o kahit presidente, ay pwedeng dalhin doon sa embassy at doon manumpa si Digong mag-take out sa isang duly authorized ng COMELEC. Authorized ng COMELEC, hindi pwedeng dalhin lang kung sino. Kailangan authorized ng COMELEC ang panumpaan ni Digong doon sa Philippine Embassy located in the Netherlands. Yun lang naman, madali lang yan. Ang problema, paano nga ba mag-grant ang temporary release ni Digong para makapunta sa embassy ng Pilipinas sa Dahig? Balik tayo kay Attorney Bueno. No, sa Pilipinas. So yung interpretation nito will now be dependent on how the Commission on Elections will interpret this particular provision of the Omnibus Election Code, particularly Section 11, which provides na within 6 months, dapat from the time of proclamation, mag-assume na siya ng office, mag-take na siya ng oath, as a duly elected city mayor of Davao. Kaya nga lamang may unless provision, may clause, may exemption dun sa nasabing Section 11 na sinasabi na kapag may sitwasyon beyond the control of the elected official, hindi dapat i-count yung 6 months period na yon. So kasi beyond his control yung sitwasyon. And in this situation of Rodrigo Roa Duterte, that is already beyond his control. Even though definitely he would like to take his oath of office as city mayor, duly elected city mayor of Davao, but the legal situation will prevent him from taking his oath. Definitely the Philippine government will not cooperate kasi kalaban yan, Definitely wala pang president dito or president, Wala pang previous cases na ganito ang sitwasyon na katulad ng kay Rodrigo Roa Duterte na ang isang politiko na halal sa isang public office at kinakailangan mag-take ng kanyang oath upang makapag-assume siya as a duly elected city mayor or senator or congressman or even vice or president of one particular country. Ito ang nangyari na ito siguro tumatawa lang si Digong sa loob ng kanyang kulungan Kasi alam niya na ang mangyayari. Nakapwesto na yung anak niya at apo. Alam niya na automatic si Basti ang magiging mayor dahil sa popularity ni Digong. Of course, panalo sigurado si Digong. Alam ni Digong yan. At alam ni Digong na hindi siya makabalik sa Pilipinas. Attorney siya Alam niya yan. Pero panalo na si Digong dyan. Kasi ang anak niya ang nagiging mayor, halili sa kanya, at ang halili sa kanyang anak ay ang kanyang apo din. Kaya wala, panalo lahat Panalo sila Panalo si Digong sa move na ito. Kaya kahit yung 6 months period na binigay na kapag hindi daw makapag-take out si Digong ay parang mawala na yung validity ng pagpanalo at automatic na nauupo as mayor. Mayor na talaga. Ang vice mayor, vice mayor nga, which is anak ni Digong, di ba, si Basti. Anong problema? Anak naman yan. Kahit na hindi makaupo si Digong, ay anak niya yung nandun Tapos yung vice mayor ay apo din. Lahat Duterte. Kaya panalong panalo. Dito pinagdebatihan kung kung maka-take out daw or maka-assume sa office si Digong. Hindi na kailangan yan. Hindi na kailangan mag-take out si Digong. Hindi na kailangan mag-assume ng office dahil matanda na nga, hindi na makapaglakad. Hindi na siguro nga yan makakita ng pipirmahan na papel. Kaya alam ni Digong na yung popularity niya, yung charisma niya sa mga DDS, yun ang magpapanalo sa kanya. At ang kanyang pagpanalo ay panalo na rin ng kanyang anak na si Basti at panalo na rin ng kanyang apo na si Rigo. Ayan, mga ka-TH, mga kababayan, mga kagulinboy, ang aking paningin dyan. Panalo dito si Digong.
Magaling din pala mag-isip tong si Digong ng mga strategy, no? Strategist eh. Kasi hinawakan nga nila ng 37 years pala ang Davao. Kaya alam na nila paikot-ikutin ang mga tao diyan kung paano na sila pa rin ang iboboto. Alright, kayo mga kababayan, mga ka-Golden Boy, ano ang palagay nyo? Panalo ba si Digong dito sa itong pagiging mayor ng kanyang anak at pagiging vice mayor ng kanyang apo? Pag-comment sa ating comment section down below, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated sa mga bagong uploads. Hindi lang yan, malaking tulong sa mga content creator na gaya ko, at malaking tulong na rin ng ating mga pinapahayag para sa ating mga kababayan. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.